Ano po ang napagkasunduan nila Tito Soto at nila Martin Tambaluslos? Isa po ito sa malaking pananagutan ngayon ni Tito Soto sa Senado sapagkat nilabag po niya ang tinatawag na collegial authority. Pag sinabi pong collegial authority, mga kababayan, ang ibig sabihin po niyan, hindi ka pwede magdesisyon as if you own the entire Senate all by yourself. Ang nangyari po, nakipag-usap lang, no? Si Martin Romualdez at si Tito Soto, nag-usap sila upang ilihis at itago at pataksil nilang palusutin itong sindikato na personalidad na si Bryce Hernandez na dapat nasa custody pala ito ng Senado. Ngayon, ang ating huling kuhang impormasyon ay nagtatago, ipinatago ito ni Martin Tambaluslos at ni Tito Soto doon po sa Camp Crame. Ay pasimple at patago at patraidor na ginawa nila Tito Soto, ang pumalit kay Chis Escudero, no, bilang Senate President, ang mga alait bulaga na style, no, nakipagkutsabahan si Tito Soto kay Martin Romualdez para ang isa sa mga naka-cite in contempt at mayroon pong custody detention ang Senado na isa sa mga garapal na kriminal na itinuturo na involved sa pagnanakaw pandarambong itong si Bryce Hernandez, ang kanyang mga pagwawaldas sa pundo ng bayan umaabot po sa tag 25 million isang pagpapatalo lang sa casino, no? So, kinokompirma po ngayong araw na ito ay read a news from South Korea. Hindi po fake news yung kinumpirma ng South Korean president na na-release nila sa South Korean media that indeed there was a cancellation of 27.8 billion pesos, equivalent ito, na loan support from the Korean government para po sa bridge modular projects ni Marcos Jr. So pagpapakita po ito ng tuloy-tuloy na pagdausdus ng tinatawag na international community confidence sa gobyerno ni Marcos kung ang pag-uusapan po ay tungkol sa kanyang kakayanan na pamunuan ang pamahalaan sa matino at walang korupsyon na pamamaraan. Subalit nakikita po ng international community by the magnitude of scandal na lumalabas ngayon, hindi po maiiwasan na ang mga kapartner na bansa ng Pilipinas na sila po ang nagbibigay ng opportunity of loan support and other investments upang lumago ang ating ekonomiya ay umatras. So malaking bagay po kung ang persepsyon ng mga bansa sa ibang bahagi ng ating mga karatig bansa ay hindi po maganda ang pamumuno ng ating gobyerno. At lalo na po kung malaganap ang tinatawag na corruption and irregularities in the transactions of government. So ito po malaking dagok ito. Pilit pa pong dina-downplay at ginagamitan ng information management style ni Finance Secretary Ralph Recto, pero hindi na po mapasusubalian that the 27.8 billion pesos in the pipeline na sana po natulungan tayo na magkaroon tayo ng mga big ticket projects to repair and to construct yung mga tulay na naapektuhan po ng mga pagbabaha ay pinatigil na ng South Korea ang kanilang loan support participation. At ang pinakadahilan po, malaganap ang korupsyon at pandarambong sa proseso ng mga government transactions under the Marcos Romualdez administration. Wow! So kita nyo po ang multiplier effect nito, no? Sa mga investors po since last year, umaabot na po sa mga 33% ng mga foreign direct investments na dapat pumasok sa Pilipinas. Pag sinabi pong foreign direct investment, ito po yung maglalagak ng kapital at magtatayo ng mga pabrika at mag-hire ng mga tao to provide sa ating labor development o sa ating mga labor force na mabibigyan sila ng trabaho. Yan pong ibig sabihin ng foreign direct investment. 33% ng mga foreign direct investment equivalent to around $100 billion na mga potential investments in capital ang hindi na po nagtuloy sa Pilipinas. Ang rason din po, mga kababayan,
ay ang pagkakaroon ng malawakang issue ng korupsyon. Ayan. So, multiplier effect po ang nararanasan ng bansa ngayon. No? At we have received information na ang isa pang foreign aid or ODA, Overseas Development Assistance Program ng Japan na tinatawag po na JICA, Japan International Cooperation Agency, ay nire-review na rin po nila ang mga proyekto na kanilang naging kapartner ang Philippine government. Patungkol din po ito sa mga loan support sa infrastructure development. As far as I know, ang isa sa mga Korean program na na-cancel at dahil nga po ang issue ay lumalaganap ang korupsyon at pandarambong sa kaban ng bayan at hindi maayos ang pagprotect ng gobyerno ni Marcos upang hindi masayang ang mga pondo, ay ang Iloilo Guimaras Negros Connecting Bridge Program na naaprubahan po ito at na-endorse ng National Economic Development Authority o NEDA at may pundo na mula po sa Korean partner na government project din po na ODA, Overseas Development Assistance. Kansilado na rin po ito. Nagkakahalaga yata ito, mga kababayan, between mga 5 to 6 billion dollars din po. No? Ang gagastusin dito hanggang pati ang mga road network projects. So yan, makita po natin na talagang patungo sa pagkalugmok ang ating bayan dahil po dito sa malaganap na iskandalo at pagsambulat in an international perception kung ano po ang nagaganap sa ating bansa patungkol sa mga corruption issues na ito. At ang isa pa po na malaki din po ang epekto, mga kababayan, at mukhang hindi na ito mapipigilan din ni Marcos, more than 38% of foreign direct investment ng bansang China, pinull out na po sa Pilipinas, hindi na po yan papapasukin dito at doon na po nakalagak ngayon sa mga bansa kagaya po ng Malaysia, Indonesia, Thailand, and even po ang mga bansa na nagkakaroon po ng magandang pakikipag-ugnayan sa China. So ito naman po epekto ng maling foreign relations and foreign policy direction ni Marcos sa sobra niya pong pagkasipsip sa Estados Unidos at pilit na nagpapakatuta para diktahan ang ating mga panglabas na relasyon at patakaran sa mga karatig bansa natin. 38% po ng mga inilagay na mga direct investment ng China ay napunta sa bansang Malaysia, Indonesia, Thailand, and Vietnam. Wala po sa Pilipinas. Maliban pa po doon, humigit kumulang $2 billion every year. $2 billion na tourism investment and tourism income na nanggagaling po sa mga more than 500,000 to 1 million na mga Chinese tourists na pumapasok sa Pilipinas, na wala din po lahat ito. So ibig sabihin po, mga kababayan, nagpapakita ito na ang direksyon pang-ekonomiya ng ating bansa sa pagkakaroon ng nitong iskandaluso at kumakalat na sa buong mundo sa kaalaman ng iba-iba pang mga bansa at mga leaders of other governments, itong plunder o pandarambong sa bilyon-bilyon na pondo na pinabayaan lang ni Marcos na ito ay lumala at lumaganap. Ang multiplier effect nito na very negative ay ang pag-atras ng mga foreign assisted projects, ang mga naka-pipeline at approved na pinutol at naka-freeze balik po sa mga sponsor governments like ang nangyari ngayon sa South Korea. Ganon din po, mga kababayan, ang nangyayari sa foreign direct investment. We already lost 33% of foreign direct investment, equivalent to almost $100 billion. Potential investment na hindi na po natuloy sa Pilipinas dahil po sa iskandalo ng korupsyon. And then ang pangatlo, itong pagbagsak ng tourism income dahil po nawalan tayo sa Chinese tourist pa lamang na dahil po sa mali at tapang-tapangan digmaan style ni Marcos, umabot po sa mga $2 billion ang ibinagsak ng income sa tourism. So malala po itong nangyayari ngayon. At isa pa kahapon, ang isang iskandaluso na nangyari ay pasimple at patago at patraidor na ginawa nila Tito Soto, ang pumalit kay Chis Escudero bilang Senate President,
ang mga alait bulaga na style, no? Nakipagkutsabahan si Tito Soto kay Martin Romualdez para ang isa sa mga naka-cite in contempt at mayroon pong custody detention ang Senado na isa sa mga garapal na kriminal na itinuturo na involved sa pagnanakaw pandarambong itong si Bryce Hernandez, ang kanyang mga pagwawaldas sa pundo ng bayan umaabot po sa tag 25 million isang pagpapatalo lang sa casino, no, sa Okada, Manila pa lang, no. At ito daw ay high roller din sa City of Dreams itong si Bryce Hernandez. Ini-estimate po ang kanyang pagkalulong sa sugal ang ninakaw at binaldas na pera mula sa kaban ng bayan sa mga ghost projects at mga pandaraya sa sindikato ng mga flood control projects nitong taga DPWH Bulacan, umaabot po sa 500 billion pesos. My goodness. Na in the last 3 years, no, sa panahon po ito lahat ni Marcos. At nang tinanong po ang mga Diskaya couple kung mayroon din pang pagkakataon na nanunuhol sila at sila ay nagkaroon ng sindikato na uri ng proyekto during the time of the previous government, kung ikukumpara ngayon sa kanilang isinisiwalat, ang kanilang naging tugon po ay negatibo. Kaya, malamang sa malamang po ay may mga kasabwat nga na mga kongresista at mga politiko at mga matataas na opisyal itong si Bryce Hernandez kung bakit sa loob ng 3 taon po nakakaya niya magpatalo ng mahigit 500 billion pesos. Mga kababayan, 500 million pesos ang kaya niyang ipatalo sa kanyang pagsusugal sa mga kriminal na kasindikatuhan na ginawa niya dito sa DPWH sa Bulacan. Ngayon, gusto siyang pagtakpan. Gusto siyang iiwas ni Martin Tambaloslos mula sa kustodi ng Senado, bagamat ito po ay may standing order para po sa kanyang pagkakadetine noong nakaraang Lunes. Subalit, hindi po ito nung Martes. Hindi po ito pinayagan ni Tito Soto na maibalik siya sa Senado at nang sa ganun po magtuloy-tuloy ang mga pag-imbestiga sa lalim at lawak ng criminal and syndicate operations nila sa Bulacan, sa Central Luzon at sa iba pang nalalaman niya na involvement ng ilang mga kongresista at mga personalidad at politiko. To the rescue po si Martin Romualdez, mga kababayan. At ito po ang nakakapagtaka. Kung walang itinatago at hindi nais pagtakpan at ipalusot ni Martin Tambaloslos at nila Tito Soto, bakit nila hindi pinabalik sa Senado, sa Custodial Center ng Senado, itong si Bryce Hernandez? Ano po ang napagkasunduan nila Tito Soto at nila Martin Tambaloslos? Isa po ito sa malaking pananagutan ngayon ni Tito Soto sa Senado sapagkat nilabag po niya ang tinatawag na collegial authority. Pag sinabi pong collegial authority, mga kababayan, ang ibig sabihin po niyan, hindi ka pwede magdesisyon as if you own the entire Senate all by yourself. Ang nangyari po, nakipag-usap lang, no? Si Martin Romualdez at si Tito Soto, nag-usap sila upang ilihis at itago at pataksil nilang palusutin itong sindikato na personalidad na si Bryce Hernandez na dapat nasa custody pala ito ng Senado. Ngayon, ang ating huling kuhang impormasyon ay ipinatago ito ni Martin Tambaloslos at ni Tito Soto doon po sa Camp Crame, sa PNP Custodial Center. Dahil ayaw na po nila ito pahawakan at paimbestigahan sa Senado. Ayan. So malinaw ang pattern of conspiracy kung bakit po pinatalsik ng gobyerno ni Marcos at ni Romualdez si Senate President Chis Escudero is not about doon sa issue na may isang kontraktor na kilala na napasama po doon sa 15 na mga pinangalanang kunwari ay mga notorious na contractors na kasabwat ng mga kongresista at ng mga ilang politiko at ng taga DPWH, ito pong Centerways Construction, ay nag-donate pala ng 30 million pesos campaign fund donation kay Chis Escudero na hindi naman po niya itinanggi. It's not about that issue kung bakit tinanggal si Chis Escudero, kung hindi ito po ay maniobra nila Marcos at Romualdez para i-recapture, kunin po ang Senado at gamitin nila si Tito Soto at ng mga alipores ngayon
ng mga senador na sipsip, that includes itong magkapatid na Villar, na walang utang na loob, sa mga Duterte na tinulungan sila sa kanilang politika, ngayon po kasama na ni Marcos at Romualdez. At sila na ngayon ang nagbubuo nito ng bloke ni Marcos at Romualdez. Kaya nagagawa ni Romualdez ni Tambaloslos ngayon itong pagpapatakas sa Senate custody dito sa isang naka-cite in contempt at under custodial detention dapat ito sa Senado na isang itinuturong sindikatong personalidad sa DPWH, itong si Bryce Hernandez. Ayan. Isiniwalat din po ni Senator Marcoleta na sa loob po ng Kongreso doon sa Traidorcom na pinabuo ni Tambaloslos ay nagkakaroon ng maniobrahan na ituro ang ilang mga senador. Kahit na ito po ay questionably nakakaduda doon po sa mga sirkumstansya, basta lang magkaroon ng taktika na damay-damay na tayong lahat upang hindi mapuruhan po si Tambaloslos. Kung kaya, ibinunyag ni Senator Marcoleta na mayroon pong attempts na pilitin ang Diskaya couple at iba pang mga contractors na pinapatawag doon sa Traidorcom ni Tambaloslos upang ibaling at ipihit po ang atake sa ilang mga senador upang magkaroon po ng damay-damay na diskarte para hindi mapuruhan at mapokus ang pananagutang kriminal dito sa mga kongresista, kay Tambaloslos, kay Saldico at kay Marcos. At pangalawa, may mga gusto silang gawin na mapagtakpan po itong nangyari na pagkakasambulat that Saldico was actually acting as a criminal operator according sa revelations na lumalabas kay Congressman Toby Chanco. Mantakin mo Saldico can act as if he is over and superior than the entire House of Representatives. Kaya niya magpalusot ng 13.8 billion pesos na siya lang ang magdidiskarte, which hindi po kapanipaniwala na hindi involved si Marcos at si Romualdez sa diskarte na ginagawa ni Saldico. Ang problema nila, sumambulat po at pumutok ang iskandalo that Saldico, mayroon pa siyang mga almost 7 billion na siya lang ang dumiskarte. So all in all po, mga 20 billion na pundo ng bansa ng ating mamamayan mula sa dugo at pawis ng ating mga kababayan na kinukuha, kinakaltas sa ating mga buwis, sa ating pagsusumikap, ay si Saldico po kaya niyang i-control, i-maniobra at i-manipulate ang almost 20 billion pesos. Which we cannot admit na siya lang ang may gawa at siya lang ang may sala na kakapag-maniobra siya nito. It shows po na si Marcos mismo at si Romualdez nagbibigay ng otoridad sa kung paano po sindikatuhin ni Saldico ang mga pundong ito na galing sa buwis, sa pawis at dugo ng taong bayan. Ngayon, pinatakas na ito ni Romualdez, mga kababayan. Sa dahilang ito, mga kababayan, bukas, 11 o'clock in the morning, magkakaroon po tayo ng coordinated noise barrage. Sino po ang pwedeng sumama at saan po ito pwede gawin? Sa Metro Manila po, ang Black Friday protest may dalawang waves, no? Ang unang pagbibigay po ng ating activities ay 11 o'clock to 1 o'clock, 2 hours tayo dyan muna. Mananawagan tayo at magpukaw ng mga gustong sumama EDSA Ortigas, no? Near EDSA Shrine. Malapit lang po ito sa area ng Robinson's Galleria. Pero EDSA side po tayo. So 11 o'clock po, sa gustong sumama, all over the country, you can go to Public Plaza. You can go in front of your municipal building or city hall or provincial capital kung saan kayo malapit. Magbuo kayo ng grupo, 10, 20, 30, 50. Magdala po ng mga pito, turotot, o kaya takip ng kaldero din placard na ang panawagan natin, pandarambong ni Marcos at Romualdez singilin, Marcos at Romualdez patalsikin, palayasin. Yun po ang panawagan bukas. Wala na pong ibang solusyon ito, kundi talagang itulak na ng taong bayan na palayasin na si Marcos at Romualdez dito sa kanilang poder na inaabuso dahil sila pong dalawa at ang kanyang asawa ni Marcos, no, damay na rin po yan pag lumayas o napalayas natin si Marcos. Damay po sila dyan.
Sila po ang punot dulong kriminal sa pagbubuo ng malawakang pandarambong sa kabanang bayan, kung kaya may mga personalidad kagaya ng Diskaya Couple na bilyon-bilyon ang nananakaw sa mga proyekto ng gobyerno. Kagaya po nito ni Bryce Hernandez, nila Bunuan, ng DPWH, nila Alcantara, and many more. At pati po taga Department of Budget and Management. So ang panawagan po bukas, 11 a.m., first wave ito, noise barrage, no? Anybody can come together, pwede po sa mga public plaza, pwede po sa mga public municipal hall area, basta hindi tayo nakakasagabal sa trapiko. Mapayapa po ang pagkilos natin bukas sa Black Friday protest. Hindi po tayo nananawagan na pabagsakin ng gobyerno. Ang panawagan po natin, reforma at pagbabago. At kasama sa reforma at pagbabago, ang panawagang pababain, paresignin, paresign, pababain, palayasin na po itong si Marcos at Romualdez sa gobyerno. Sapagkat sila po ang punot dulo ng pinagmumulan ngayon ng kriminal na paglaganap ng sindikato sa pandarambong at pangungurakot sa kabanang bayan. And then, in the afternoon po, September 12, 5 p.m., another round ng pagtitipon sa EDSA Ortigas. Magsuot po tayo ng mga black t-shirts, black armbands, black ribbon, and then magdala ng pang-ingay. Anybody and everybody can join us, basta mapayapa po. Ang layunin natin ay magkaroon ng pagsisiwalat. Magkaroon po ng pagpapahayag at naipakita ng mga kababayan natin ang kanilang paninindigan na hindi po tayo tahimik. Hindi po natin kinokonsente, hindi tayo nagbibingi-bingihan, hindi po tayo mga pipi at bulag sa nagaganap po na malubhang krimen ng pandarambong, pangungurakot, pagnanakaw, pangungulimbat sa kabanang bayan na pinayagan, kinonsente at mas lalo pong pinalakas pa ni Marcos at Romualdez nang sila na po ang nasa poder at kapangyarihan. So bukas, dalawang waves, two waves of activities. 11 a.m. po hanggang 1 p.m., noise barrage, picket protest, dyan po along EDSA. Pwede po magtipon-tipon ng mga tao. And then in the afternoon, 5 o'clock po, buong bansa pwedeng sumama. Let the color black and the call of the people be the standard call tomorrow sa buong bansa, no? So, umaga pa lang po, nandiyan na kami bukas sa EDSA Ortigas area upang mabuo po natin ang mga iba't ibang grupo na gustong sumama. Right now po, nagpapaabot na ng panawagan na sasama po ang mga riders group, no, mga nagmumotor. So hahanap sila ng pwesto kung saan nila mailagay ang mga motor nila. Isa yan sa pinag-uusapan nila ngayon. Pupunta rin bukas po ang mga ilang military and uniformed officers na nag-retire na. Mga AFP and PNP officers na nag-retire po, mag-attend po sila, no? Bukas, no? Mga kababayan, ano? Huwag nyo lang pansinin po yung mga trolls na binabayaran. Bayaan nyo na po sila, mga kababayan, ano? Tuloy lang tayo sa ating hindi po sila ang importante dito. Ang mahalaga po, ang mamamayan ay napupukaw at napapakilos natin at napagkakaisa. Nagmanifesta rin po, nasasama din ang ilang representante ng People's Congress, no? Yung binuo ng PDP Laban at mga sectoral organizations nung nakaraang Martes, no? Diyan sa may Quezon City. So pupunta din po sila, no? Kung hindi sila sa umaga, sa hapon, ano? Ang pangatlo po, mga kababayan, na mga nagmanifest na grupo ay may mga Muslim Women for Peace and Solidarity. Pupunta din at pati po ang Marcos Alice Jan. Ayan. So sa mga nananawagan po na ang mga kabataan ba pwedeng sumama? Pwede po. Pero ingatan lang natin, hindi po kami pwedeng manawagan dito na mag-riot po tayo. Magdala ng mga babasagin na mga pangbasag, mga tubo, hindi po natin gagawin yon. Sapagkat kapag ginawa po natin yon, ay tatlo pong tama niyan. Una, magkakaroon ng magulong sitwasyon at pwedeng magdeklara si Marcos ng lawless violence. State of lawless violence, pwedeng gamitin po ang anti-terrorism law na mabigat na batas at pwede pong magkaroon ng mga mass arrests. At pwede pong magkakaroon ng pagkakasakitan. Sa Nepal po, mga 25 na po ang patay. Sa hanay ng mga protesters,
at sa hanay din po ng mga pulis, no? At sa side ng mga pro-government. Magulo po, hindi natin gustong umabot sa ganyan, ano? Gusto po natin mapayapa, ngunit may paninindigan. Hindi po tayo nagpapabagsak sa gobyerno, hindi po tayo nananawagan na magkaroon po tayo ng armadong pakikipagtunggali sa puwersa ng pamahalaan. In fact, ang panawagan po natin sa pamamagitan ng malawak, tuloy-tuloy, at malakas na pagprotesta ng taong bayan ay magkaroon po ng later on withdrawal of support from the Commander-in-Chief na gagawin po ng Armed Forces of the Philippines. No? Hindi ko po pwedeng ipanawagan yung lusob Malacanang, lusob Congress, at kung may mamatay po at may mga madadamay dyan, unang makukulong po dyan si Ka Eric. May pamilya din po ako at sino pong magtatayong abogado sa akin? It's easy to say when you are not on the ground. Ano? Pag nasimulan mo na po ang karahasan at nasimulan mo na po na magkaroon ng mga kaguluhan, mahirap mo na po itong pigilin. Kaya sa akin po, pwede naman tayo magpahayag, manindigan na mapayapa. Kasi sa Indonesia po, marami rin ang namatay. And pinag-uusapan na ngayon ang pagdideklara ng martial law sa Indonesia sa ilang mga probinsya o rehiyon nila, mga kababayan. Ganon din po sa nangyari ngayon sa Nepal, no? Bagsak ang ekonomiya nila. So hindi po natin kaya na pabagsakin ang ekonomiya natin. Sapagkat ang panalo po dyan ay sila Marcos. Ang mananalo po kapag nagkagulo ay ang mga may hawak ng poder. Kasi mapipilitan tayo mag-underground eh. Kagaya ng nangyari sa martial law na nagkaroon po ng state of lawless violence at idiniklara ni Marcos Sr. ang martial law. Mahigit 20 anyos, 20 years tayong hindi nakabangon at bago magkaroon muli ng pag-aalsa ang mga tao. Ayaw natin pong magkaroon ng ganong kalagayan sapagkat ito po ay gagamitin, no, ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at ng National Democratic Front upang sakyan po nila ang oportunidad ng kaguluhan. Ang kanilang prinsipyo po, anything under heaven that is in chaos is favorable to the revolution. Hindi natin kayang gawin yan, no? Diday Luces. Hello Langging, pagpa-doktor ka sa ubo mo. Yeah. Thank you Langging, nanonood ka. Mamaya na ako doon pupunta. Nandito na ang pinadala ni Jetro at ni Sir G. Thank you Langging, ang wife ko nanonood din po. Habang sila ay nagkakaroon ng barangay birth registration program ng Iloilo City Government. Oy, maraming salamat sa nagpadala ng suporta through kay Langging. Ang number po ni Langging, baka makalimutan ko, Rohilda Celis ang name po niya. No? Ang number na ginagamit ni Langging or wife ko po ay 0916-308-7710. Kung sa abroad po kayo na nanonood ngayon, palitan nyo lang po ang 0 ng +63. Tapos 916-308-7710. Si Rohilda Celis po, siya na nagpapacilitate ng mga support natin, mga kababayan. Maraming salamat at nandyan kayo. So ulitin po natin, hindi po pagiging duwag o hindi po pagiging takot na magkaroon ng pagbabago dahil hindi tayo nananawagan na magrayot, manunog, mag-atake sa mga bahay ng congressman, bagamat maintindihan mo ang sentimiento at ang emosyon. The emotions of the people are raging so high because of the grave scandal and the criminal extent ng pangungulimbat at pandarambong na ito. But we cannot afford to bring down the entire country. Hindi na po tama na susunugin natin ang Malacanang. Sino po ang makikinabang dyan pag sinunog mo yan? Yan po ay mga hindi naman pagmamay-ari ng mga Marcos. Pag sinunog mo ang Congress building o ang Senado, at pag nagkaroon po ng malawak na kaguluhan, marami pong mamamatay, sigurado yan. Hindi po natin yan maisawalang tabi o maisawalang bahala na kapag may mga namatay, kami po mga nag-organize nito, una po kaming dudurugin ng gobyerno, hindi kayo. Kasi kami po naka-frontline dito, mga kababayan. So we cannot afford to call for an armed uprising or a violent action. Ang kaya nating ipanawagan po ay within the ambit of the law. Mag-resign si Marcos at kung hindi siya mag-resign, tuloy-tuloy po tayo sa pagkilos hanggang sa lumaki, lumawak, at magiging mapayapa, subalit malakas ang paninindigang ipinapanawagan
na palayasin si Marcos at si Romualdez sa kanilang pagiging poderoso at abusado sa gobyerno at sa pundo ng bayan. At ini-expect natin kapag lumawak at lumaki po ang bilang ng mga nagpuprotesta sa lansangan na hindi naman po gumagawa ng rioting kundi mapayapa ngunit prinsipyado, malakas ang paninindigan, malaki pong impact nito para ang Armed Forces of the Philippines ay pwede po nilang isipin na mag-withdraw ng political support or loyalty and recognition to the Commander-in-Chief. And then pwede nilang ipanawagan that the constitutional succession to power, which is the Vice President, pwedeng pumalit na kay Marcos. Sapagkat doon pa rin tayo sa loob ng Constitution. Hindi tayo pwedeng lumabas dyan. Kapag lumabas tayo dyan sa succession of power na nakasaad sa saligang batas, magiging illegal po ang ating mga panawagan at pwedeng ito ay maging sandigan at batayan nila Marcos para magsagawa ng crackdown. Sinasabi ko na nga nang idiniklara ang martial law noong 1972, bagamat lumaban ang taong bayan, it took us almost 20 years, no? Or 1486, no? It took us 14 years or almost mahigit isang dekada na tayo po ang mamamayang Pilipino po ay naapektuhan ng sobra-sobra. Marami ang na-torture, marami ang namatay, marami ang pinatay, no? At hindi po aalis sa gobyerno si Marcos kapag nagdeklara siya ng martial law at state of lawless violence. Ang panalo sila. Sigurado, arestado yan si Sara Duterte, sila Pulong Duterte, sila Basti Duterte. At ang patutunguhan yan, pwedeng magkaroon ng civil war. At wala po tayong panalo kapag ginamit na ang mga military at police laban sa atin. So we can only call on the AFP or the Armed Forces of the Philippines to take the line of call, conscience call, na pwede silang manawagan na sila ay nag-withdraw ng suporta at recognition kay Marcos bilang Commander-in-Chief at kinikilala nila bilang acting President. Si Vice President Sara Duterte under the constitutional succession dahil hindi na po naipapatupad ni Marcos ang kanyang poder at tungkulin ng tama ng naaayon sa saligang batas at sa kapakanan at interes ng mamamayang Pilipino. In that way po, pwede natin gawin yun. Mangyayari po ang pagkakaroon ng ganong antas. Ang state of conscience call to the Armed Forces of the Philippines can only be possible kung lumawak at lumaki ang mga mapayapa, ngunit determinado at prinsipyado mga pagkilos ng taong bayan. Yan po ang gusto natin gawin. It is not a model for us na sundin ang Indonesia, sundin ang Nepal. No? Wala po tayo doon para husgahan o para maintindihan ng lubusan bakit umabot sila sa panununog ng mga buildings nila. Bakit umabot sa pagpatay o patayan. Bakit umabot sa pagwasak ng kanilang mga ari-arian. At bakit umabot sa pagkalugmok ng buong ekonomiya nila. Yan po ang hindi natin gustong gawin. We need to redeem our country. Ang problema lang po natin, sila Marcos at Romualdez, kapag nawala po ito, pati ang asawa niya, lahat po ng alipores nila doon sa Kongreso ay mawawala na rin. And then, when Sara Duterte becomes the new president, under the constitutional line of succession, pwede po tayo magkaroon ng revolutionary government kung saan po babaguhin ang konstitusyon, i-dissolve na po ang Kongreso at magkaroon tayo ng federal government, federal parliament, at wala na po itong mga magnanakaw at buaya ng mga kongresista, taong bayan po ang magtatakda. Pero may panibagong saligang batas. Hindi po natin pwedeng gawin ngayon yan dahil nandyan pa si Marcos. Ibig sabihin po ang prospect natin, once we already have the power by virtue of the People Power Sovereign Declaration and recognition of the Armed Forces of the Philippines that Sara Duterte is the legitimate constitutional successor to the incompetent and anti-people Marcos government, then we can start po ng pag-rebuild ng ating bansa. We don't need na magkaroon ng rioting. We don't need na magpatayan po tayo. Ay kita mo ngayon, 25 na po ang patay and still counting doon sa Nepal. Gusto po ba ninyo yan? Hindi po pwedeng madaling ipanawagan yan. Ano? Diyan na po ako nang galing, mga kababayan. Yung marami kang nakikitang patay pero kapwa Pilipino nagpapatayan. We can do this in a manner na ang taong bayan ay buo ang loob, may paninindigan, mapayapa ang pagkilos, subalit hindi po umaabot sa antas na tayo po ay nanununog, nagwawasak, nagrarayot, nagnanakaw, pumapatay. That cannot be the line of call na gusto nating gawin.
But we cannot also judge kung bakit nangyari po yan sa Nepal at sa Indonesia. Wala po tayo doon para malaman at maintindihan natin ano po ang degree and extent ng pagkagalit ng mga tao doon. Ang sa atin po, the more that the people are going to participate, the more that people are going to come out in a protest action na niyayakap nila at voluntarily sumasama sila, the better for us. Kasi po yung sinasabi ninyo na panawagan natin ang kabataan, mag-rioting, magsalakay sa Kongreso, magsalakay sa Mendiola, papasok sa Malacanang, kamatayan po ang patutunguhan yan. Babarilin sila doon. Kung ako manawagan po niyan, ako po ang tatamaan yan. Mabuti sana kung kayo mananawagan doon sa labas. Hindi ko kayo pipigilan, but I cannot do that. I can only give yung tamang pagtingin na ang dinidevelop po natin ay peaceful people power. We want the people to stand up, to go out in a peaceful manner, pero determinado at malinaw ang panawagan. Remove Marcos and Romualdez from power by way of direct sovereign action of the people, at ang succession to power will be the constitutional succession. At kikilalanin ito ng Armed Forces of the Philippines at ng PNP so that there will be a smooth and peaceful transition of power. Saka pa tayo mag-reform kung wala na po sila Marcos at sila Romualdez. Sisingilin po natin at babawiin itong mga ninakaw nila. Mag-file ng kaso, kakasuhan, ikukulong, habulin po natin sila. Including si Saldico. Sigurado tayo nagagawin po yan ni Sara Duterte. Including po si Romualdez, si Marcos, and the rest ng mga alipuris nila. Itong si Bryce Hernandez na magnanakaw at sobra kasugapa sa sugal, hahabulin din po natin yan. Babawiin natin pati bahay niya, sasakyan niya, but with the powers of the government under a new authority. Ayan. Klaro ba tayo? So, hindi ko po sinasabi na bakit black. Ang black po ay pagluluksa at pagkagalit. Yon po lang naman ang paliwanag. Kaya Black Friday protest. Nagluluksa ang buong bayan dahil po ipinalulugmok tayo ng gobyerno na dapat sana ay sila at ito ang kumalinga sa atin. Kaya black. Black po, hindi naman pwede na puro na lang pula ang pagkagalit. So yung taong bayan po na gumagamit ng symbolism, kaya po napagkasunduan na black ang gagamitin sapagkat ipakita natin na kadiliman po ang dulot ng gobyerno ni Marcos. Kaya ito po ang ipinapakita ng taong bayan that we want to change and reform the government. Okay? So I hope na ipaliwanag ni Ka Eric, no? Meron ding maisog rally, hindi ko po alam ang maisog rally, I am not part of that, no? So kung mag-rally pong ibang mga grupo, it's okay. Basta hindi lang po CPP, NPA, NDF ang kasama. No? Hindi po tayo pwede makipag-alyansa sa mga kaliwa. Ang CPP, NPA, NDF po ay bahagi ng alyansa ni Marcos at Romualdez. They are a double-bladed group at sila po ay oportunista. Kapag nagkagulo at nagkaroon po ng oportunidad, pababagsakin nila ang gobyerno. Magre-recruit sila ng kabataan, gagawin nila ito bilang pamamaraan para magkaroon ng armadong paglaban at mag-NPA ang mga bata. Ayaw natin po noon, ano? I am not an organizer for or the one leading the September 13. I don't know about that. Pero kami po, tuloy-tuloy lang. Yung bangon sambayanan po ang nire-represent ni Ka Eric. No? Hindi ko alam ano yung maisog. Baka sila lang ang maisog. Tayo duwag. Anyway, it is a people's voluntary call. Malinaw po, ang Black Friday protest ay tuloy-tuloy po ito. Ang layunin niya ay tatlo. Palakasin at pukawin ang paninindigan ng taong bayan na magkaroon at i-develop ang people power, mapayapa na sovereign action of the people para ipanawagan ang pagpapalayas kay Marcos at Romualdez sa mapayapang pamaraan, subalit ay malakas na hindi na natin tatanggapin pa na mananatili po sa poder si Marcos at Romualdez. Pangalawa, transition of power, constitutional line. Let the Vice President, who is the constitutional successor to power, start the reform of the government supported by the AFP and the PNP. And third, babaguhin po natin ang ilang sistema sa ating gobyerno sa pamamagitan ng pagkakaroon ng bagong saligang batas, kung saan po hahabulin at papanagutin din po natin sila Marcos, Romualdez, at pati na po sila Saldico at lahat ng mga na-involved sa pandarambong na ito. Yan po ang direksyon natin kung bakit Black Friday protest upang ipakita na nagluluksa ang taong bayan, subalit lumalaban po sila. May vlogger na nagsasabi na naaresto ka.
Hindi ko na po pinapatulan, pinapasikat niya lang po si Ka Eric. Hayaan nyo na po kasi that is a style para discourage kayo na kung si Ka Eric nga inaristo kayo pa. No, mga kababayan, that is intended, no? Calculated po nila yan. Makukuha ba sa mapayapang pamamaraan, Ka Eric? Ang sagot ko kay Marshall Santos, bakit? Kailangan bang manawagan si Ka Eric ng revolusyon? Bukas arestado ako niyan, Marshall, no? I cannot call for that. Mag-armado tayo, lulusob sa Malacanang. I cannot call that. Hindi ko pwedeng gawin yan, Marshall, no? If other people will call that, I will not prevent them. Pero may kahihinatnan po yan, may balik po yan. Ano? Doon ako galing, Marshall, eh. Nag-armado na po ako, no? Lumaban na po ako sa gobyerno, pero wala din, eh. Matatalo lang tayo kasi gagamitin ni Marcos ang police at military laban sa mamamayan. So kung magkaroon po tayo ng pagdanak ng dugo, madaling sabihin yan, magandang pakinggan, pero hindi ganoon kadali gawin po yan. So hindi ko pwedeng gawin yan. Sapagkat I am using my channel, I am on a legal platform. I cannot call for armed revolution. Okay? Walang mapapala pa rin yan. Dapat katulad ng Nepal. Okay? Nobody will prevent you, Ralph Jake. Do it. But I cannot call on that, Ralph Jake, no? Mabuti sana kung ikaw mananawagan yan, tingnan mo, at kakasuhan ka yan, at bakay hulihin ka rin. So, I do not know if you're ready about that, no? Pero gusto mong magdumanak ng dugo, eh di pangunahan mo. You can start the riot. Hindi kita iniinsulto, but you can start it. Hindi rin kita pipigilan. Okay? Hindi po ako pipigil doon sa mga tao na gagawa ng ganyan. But I cannot join that. Kasi po, ang direksyon natin, reform of the government, not destruction of the government. Not overthrow of power of government, but reform. I-recapture natin at ayusin ang ating gobyerno at bayan. Hindi palugmukin sa armadong pakikipaglaban. That is the danger kung magkaroon po ng kaguluhan at mga karahasan, you cannot prevent it and stop it immediately. So, kung ganyan po ang mga pananaw ng iba, ng mga kababayan natin, hindi ko po pwedeng i-encourage yun. I can only give my own opinion, but I cannot impose my own conviction. And yung pananaw ko po ay personal kong pananaw. Nasa taong bayan pa rin pong pagkilos. But I will go dito sa people power na mapayapa, tuloy-tuloy, determinado at hindi po nag-iinganyo ng patayan, karahasan, sunugan o mga rioting at mga sakitan. I cannot do that. Okay? Klaro na tayo dito. Mga kababayan, sa gustong sumama po, 11 o'clock tomorrow sa EDSA Ortigas area near EDSA Shrine, malapit sa Robinson's Galleria. Those who are far away from Manila, you can go to Public Plaza or sa harap ng inyong municipal building, municipal hall, city hall o provincial capital. For as long as you do not obstruct traffic, 11 a.m., we can do the 2-hour noise barrage, simple program, voluntary action of the people. And then, pagka alas 5 ng hapon, bukas pa rin po, September 12, ay sabay-sabay po tayong mag-ingay, magsagawa ng mga programa, at ito po ay part 2 ng Black Friday People's Protest. Maraming salamat ha. Ulitin ko po, mapayapang pamamaraan, ngunit determinado, prinsipyado ang panawagan, Marcos palayasin na kasama si Romualdez at magbuo ng panibagong gobyerno na naaayon sa linya ng saligang batas at iingganyo ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police na respetuhin ang mapayapang pagkilos at pagtindig ng mamamayan and to the point na kailangan nilang manawagan na dapat po umalis na si Marcos at i-recognize nila na hindi na kayang pamunuan ng tama ni Marcos at ni Romualdez ang gobyernong ito. That is also part of their mandate under Article 2, Section 3. The Armed Forces of the Philippines, that includes the Philippine National Police, shall be the protector of the state and the people. Yan lang po ang ating direksyon at irereformahin natin. Ang gobyerno, sisingilin at papanagutin pa rin natin sa hukuman at justisya ng mamamayan ang mga magnanakaw, including Marcos at Romualdez. But first, we change the government leadership in a constitutional but sovereign action of the people using people power. Hindi po para sa pagdanak ng dugo o pagpapabagsak sa gobyerno. Malinaw, klaro po. And those who are going to help, you may contact Rohilda Langging Celis sa numero po niya 0916-308-7710. Prayer together with actions will make miracles and reality of changes to come. May mangyayari pong mabuti kapag mabuti ang hangarin natin, sama-sama nating minumulat at pinapakilos
ang mamamayan, samahan po natin ang panalangin. Maraming salamat. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas, nating mahal. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Kita-kits. Let's go! People protest Black Friday tomorrow, September 12. Diyan po sa EDSA along Ortigas and in other parts and cities ng ating bansa. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. See you tonight.